Congratulations, Jade. Masaya ako na nahanap mo ng lalaking para sa'yo. Bati ni Janela sa kapatid na malawak ang ngiti sa labi. Salamat, Ate Janela. Naku, naunahan pa kita mag-asawa. Paniguradong gigisahin ka na naman ni na mama at dad mamaya. Asar ni Jade kay Janela na gusto nang sumimangot. Buwisi talagang isang to. Hindi dahil bunso siya, gaganituhin niya na lang ako palagi. Ako ang ate sa aming dalawa. At ako mas nakatatanda. Kaya bakit di man lang siya naghintay na makapag-asawa ako bago siya nagpakasal? Iritang tanong ni Janela sa likod ng kanyang isipan. Baka naman kasi at nasa kindergarten pa mapapangasawa ni Janela, Jade? Huwag mong asarin ang ate mo at alam mong atat na yung makasal kesa sa'yo. Turan ng isa pa sa mga kapatid ni Janela na si Jenny. Kaso nga lang, mas nauna ako. Ano na, Ate Janela? Gusto mo ba ibigay ko sa'yo ang kopya ng ritual ko? Baling ni Jade kay Janela at nang aasar talaga ito. Hindi na kailangan. Hindi ko kailangan ng ganyang mga bagay. At saka isa pa, abala rin naman ako ngayon. Gusto ko makasal, oo. At atat na atat ako, totoo yun. Pero ano magagawa ko kung gusto ni Lord na yumaman muna ako bago ako magpakasal? Taas kilay na tanong ni Janela na ikinawala ng ngiti sa labi ni Jade. Kaya hindi ka pa rin kinakasal, ate, dahil dyan sa ugali mo. Nakakatakot ka kasi masyado. Kaya wala ni isang lalaki ang gustong lumapit sa'yo. Sabi naman sa'yo ni Ate Jenny na huwag ka maging super stricta, diba? Kaya walang gustong maging nobya ka eh. Nakangiwing sabi ni Jade at napailing-iling pa. Kasalanan ko ba kung duwag sila? Kasalanan ko ba na hindi nila kaya magpakalalaki? At manindigan ng pagkakagusto sa akin? Saka hindi ko kasalanan na walang nananatili sa akin dahil nakakatakot ako. Wala lang talaga silang balls para manatili, no? Dahil kung totoong gusto nila ako, gagawin nila lahat para manatili sa tabi ko, kahit ganito pa ang ugali ko. Sagot ni Janela sa seryosong boses. Oh, come on. Huwag kayong mag-away ngayon, Janela naman. Huwag mo nang patulan si Jade, kasal niya ngayong araw, please lang. May mga tao sa paligid, ngumiti kayong dalawa. Singit ni Jenny sa dalawang kapatid na parehong nagsiiwas ng tingin. Napabuntong hininga na lang si Jenny. Hindi niya alam kung anong gagawin sa mga nakababata niyang kapatid. Isang Castro na naman ang natali. Let's cheers to that! Sigaw ng ina ni Janela na si Jackie habang itinataas ang hawak na wine glass. Cheers! Sigawan ng lahat. Pati si Janela, napilitang itaas ang kanyang hawak na baso. Salamat, Mom. Salamat, Dad. Kundi dahil sa basbas niyo, hindi mangyayari ang kasalang to. Maraming salamat talaga at pinayagan niyo si Lawrence na makasal sa akin. Malambing na sabi ni Jade sa mga magulang na agarang naging emosyonal. Ang bunso namin kasal na talaga. Naluluhang sabi ni Jackie at yumakap sa asawa na si Stone. Naku, Mom, huwag kang ganyan. Dahil may isa pang hindi nakakasal sa pamilya, baka magtampo si Ate Janela niyan. Nakangiting sabi ni Jade. Heto na naman siya. Ganito ba talaga kapag bunso masyadong papansin? Naiinis na ako. Kung pwede lang bubuhusan ko siya ng isang baso ng wine para masira ang itsura niya ngayong gabi. Puno ng iritasyong sabi ni Janela sa kanyang isipan. Dahil nasali na rin naman to sa usapan, pag-usapan na lang natin. Janela, kailan ka ba magpapakasal? May papakilala ka na ba sa amin na lalaki maghihintay sa'yo sa altar? Nakangiting baling ni Jackie sa anak na si Janela. Mom, wag niyong pilitin si Janela. 28 ang naging edad ko nung pinakasalan ako ni Jezreel. Kaya panigurado namang hindi pa huli para kay Janela, no? Saka 21 pa lang si Jade. Mas gusto lang talaga mag-settle down ni Jade na mas maaga. Si Janela wala pa yun sa isip niya eh. Alam niyo naman na ang matagumpay na babae ang pagiging nais ni Janela sa pamilyang to. Kung hindi rin dahil kay Janela, hindi ko may papagamot ang anak ko nun. Alam niyo yon. Huwag niyo na i-pressure ang kapatid natin. Singit ni Jenny sa usapan at binalingan si Jade. Nagsitanguan naman ang lahat sa sinabi ni Jenny. Tinitigan lang naman ni Janela ang hawak niyang wine glass bago yun ginalaw-galaw at sumimsim doon ng alak. Pagkatapos, ay marahan niyang hinarap ang pamilya niya. Huwag kayong mag-alala, bago matapos ang taong to,
Sisiguraduhin ko na may maipapakilala na ako sa inyong lalaki. At sisiguraduhin ko rin na hindi lang basta-basta lalaki, paniguradong mayaman siya tulad ko, matagumpay tulad ko at syempre, kung maganda ako, gwapo din siya. Puno ng kumpiyansang sabi ni Janela na ikinabura ng mapang-asam ng ngiti sa labi ni Jade. At ikaw, alam kong bunso ka sa atin, kaya pabida ka sa buhay. Pero kapatid mo ko. Nakatatandang kapatid mo ko kaya matuto kang rumispeto sa akin. Bago pa ako mawalan ng respeto sa'yo. Dahil kapag nangyari yon, sisiguraduhin ko na wala kang ni isang tulong na makukuha sa akin. Ang kapal naman na mukha mo manghingi sa akin ng tulong, gayong nilalait mo ako? Dahil mas nauna ka nag-asawa? Baling ni Janela kay Jade. Kasal mo ngayon, kaya hindi ko sisiraan ang kasiyahang to. Pero tandaan mo ang sinabi ko. At huwag mo sasabihin na hindi darating ang araw na hihingi ka ng tulong sa akin. Dahil sigurado ako na mangyayari ang bagay na yon. Tsaka oo, atat ako magpakasal. Pero iniisip ko muna ang buhay na meron ako bago ako magpakasal. Alam mo kung bakit? Kung ba't gusto ko magpakasal? Dahil successful na ako ngayon sa buhay. Dahil mayaman na ako kahit walang tulong nila mama at dad. Habang ikaw, kakagraduate mo pa lang, pero ang taas na ng tingin mo sa sarili mo. Ayos na sana kung may nagawa ka namang maayos. Sarcastic ang sabi ni Janela kay Jade na hindi na agad nakaimik. Janela, tawag ni Jackie sa anak. Come on, Mom. Huwag niyo ipamukha sa akin na wala kayong paki sa nararamdaman ko. Wala akong paki kung kaawaan niyo ako. Dahil hindi pa rin ako kasal hanggang ngayon, na 29 na ako. Pero huwag niyo naman sana ako lait-laitin at maliitin. Saad ni Janela bago tumayo. Gumewang pa si Janela dahil may tama na siya ng alak. Sa dami ba naman ng alak na nainom niya magmula pa kanina? Alis na ako. Tatawag na lang ako kapag may lalaki na ako maihaharap sa inyo. Nakaismid na saad ni Janela bago tumalikod. Hindi na pinakinggan ni Janela ang pagtawag sa kanya ng kanyang kapamilya. Ano ba, beshi ko? Bigyan mo kasi sabi ako ng lalaki. Sigaw ni Janela habang hila-hila ang damit ni Star. Ang matalik niyang kaibigan. Huy, lasing ka na. Huwag ka nga magwala. Saway ni Star kay Janela na agad nangilid ng luha sa mga mata. Inaaway mo ba ako, ha? Inaaway mo ako? Gusto ko sabi ng lalaki. Gusto ko na magpakasal. Ako ang atat na atat magpakasal sa aming lahat. Kaya bakit ako ang wala pa ring asawa hanggang ngayon? Reklamo ni Janela sa lasing na boses. Nahilot ni Star ang kanyang sariling noo habang tinutulungan si Janela na maglakad. Ay naku ka talagang babae ka. Tinawag mo ako sa gabing to para lang samahan ka sa bar na maglasing. Tapos ngayon pati problema mo sa lalaki pakikinggan ko? Hindi mo ba alam na nasa gilid tayo ng daan ha? Pinagtitinginan tayo ng mga tao kaya umayos ka. Pabulong na si ni Star kay Janela. At saka hindi lang ikaw may problema sa lalaki, huy. May away din kami ng nobyo ko ngayon. Susuyuin ko pa yon kasi ako may kasalanan. Tapos andito ako ngayon sa tabi mo. Ano na lang gagawin ko kapag tuluyang nagtampo sa akin yon? Nakangiwing dagdag ni Star, kaya napaungot na lang si Janela. Gumewang na naman ito. Ano bang mali sa akin ha? Maganda naman ako, matalino naman ako, valedictorian ako simula elementary hanggang high school. Isa rin akong cum laude nung nagtapos ng college. Kaya bakit wala nagkakagusto sa akin? Ba't ayaw nila sa akin? Hindi naman ako pangit Hindi rin mabaho bibig ko, lalo na yung paa ko. Kung gusto niya babaeng marunong sa gawaing bahay, kaya ko naman yun. Masarap din naman ako magluto, kaya anong mali sa akin? Anong mali sa akin? Sigaw ni Janela na kulang na lang maglupasay sa sahig ng daan. Dahil ba strikta ako? Masungit ako? Kaya ko namang umiti Sabihan lang ako ng umiti, gagawin ko agad. Kaya ko maging malambing, kaya bakit? Bakit ayaw nila sa akin? Sigaw ni Janela at mas lalong nagwala. Dahilan para mabitawan siya ni Star. Nataranta si Star nang makitang matutumba na si Janela. Aabutin pa sana niya si Janela nang merong lalaking sumalo dito. Isang matipunong braso ang sumakop sa bewang ni Janela
dahilan para mapasinghap si Star. Ayos na ba kayo? Tanong ng isang lalaki na nagngangalang Julius. Napadaan lang si Julius nang makita ang dalawa. Balak sanang hayaan na lang ni Julius na maglakad ang mga ito. Kaso, narinig niyang nagreklamo ang dalaga. Ayos lang, sorry sa abala. Lasing kasi itong kaibigan ko at masyado atang nasaktan sa pinagsasabi sa kanya. Janela, ano ba? Tarantang saway ni Star nang sampalin ni Janela ang pisngi ni Julius. Mabilis na nilapitan ni Star si Janela at balak na hilahin ng kaibigan papalayo kay Julius nang mangunyapit ito sa lalaki. Hala, sorry. Sorry talaga, lasing talaga siya Hindi siya ganito kapag lasing, promise. Promise talaga. Nakangiwing sabi ni Star at hinawakan si Janela para bumitaw ito kay Julius pero humigpit ang kapit nito sa lalaki. San ba kayo nakatira? Ihahatid ko na lang kayo. Hindi mo rin kakayanin ng isang to, lalo na at lasing. Baka matumba kayo sa gitna ng daan. Wala rin naman akong balak na kahit anong kasamaan. Ito yung calling card ko. Pangalan ko, Julius Samson. Kung may gawin man ako masama, pwede mo yung kunan ng litrato at ipadala sa mga kakilala mo para malaman nila na ako ang huli niyong kasama bago ang krimen. Dire-diretsong paliwanag ni Julius, kaya namangha si Star. Sa huli, natawa si Star at sinunod ang sinabi ni Julius. Ang pogi, look Star, may nakita akong pogi. Lasing na saad ni Janela at nagsimula na naman ito. Kumunot ang noon ni Janela habang pinakatitigan ang mukha ni Julius. Kapag naalala niya ang ginawa niya ngayong gabi, paniguradong tatawag niya sa akin at magpapahukay ng libingan niya sa sementeryo. Kung bakit pa naman kasi kung ano-anong kabaliwan na nagagawa niyan kapag lasing siya. Bumuntong hininga si Star at napailing-iling na lang habang nakatingin kay Janela. Pero sana mapatawad mo siya. Hindi naman ganyan ang kaibigan ko Masyado lang atang nasaktan ngayong gabi. Ilang taon niya na kasing pangarap makasal sa lalaking mamahalin siya habang buhay. Pero yun, kinasal yung kapatid. Wala pa rin ganap sa parte ng buhay niyang yun. Tapos minamaliit pa siya ng pamilya niya. Hay nako, kung lalaki lang ako na nagpakasal dyan sa kaibigan ko. Sa sobrang laki ba naman ang tagumpay niya sa buhay? Sinong hindi gugustuhin ang tulad niya? Kung gusto niya magpakasal, pwede siyang lumapit sa akin. Wala pa naman ako nobyo o asawa. Kaya paniguradong mapag-uusapan namin ang bagay na gusto niya. Tura ni Julius dahilan para matigilan si Star. Kalaunan, natawa ito ng malakas habang dinuduro-duro si Julius. Pero nang hindi magbago ang seryosong ekspresyon sa mukha ni Julius, ay halos malaglag ang panga ni Star sa gulat. Seryoso ka? Oo. Si Jude! Si Jude! Sigaw bigla ni Janela, dahilan para hindi matapos ang sinasabi ni Julius. Gising na naman ngayon si Janela habang nakatingin sa mukha ni Julius. Sa gulat ni Star, ay sinapo ni Janela ang muka nang nananahimik na si Julius. Kamukha niya si Jude. Naalala mo pa ba siya, Star? Yung long time crush ko. Siya yung long time crush ko simula high school Ani Janela at maya-maya ay humagikgik. At sinampal na naman ang mukha ni Julius kaya napasinghap muli si Star. Ano na kaya nangyari kay Jude ngayon? Bakit hindi ko kaya siya ayaing makasal? Paniguradong single pa siya hanggang ngayon. Muling sabi ni Janela. Gaga ka, Janela. Bakit ganito ka kapag lasing? Puno ng hiya na bulong ni Star habang kagat-kagat ang kanyang labing nakatingin sa ginagawa ni Janela sa mukha ni Julius. Ang mas nagbibigay ka ba kay Star ay ang hindi pagbabago na itsura ni Julius. Nanatili itong seryoso sa kabila ng pagsampal ni Janela dito. Nakapag-isip-isip na ako. Bukas na bukas din. Gagawin ko siyang asawa. Kikidnapin ko si Jude. Saad ni Janela at bumitaw kay Julius. Mabilis namang nilapitan ni Star ang kanyang kaibigan at hinila ito papalayo sa lalaki. Tinakpan na din ni Star ang bibig ng kaibigan para pigilan itong magsalita ng kung ano-ano. Hindi yun totoo.
Mahilig lang talaga magbiro tong kaibigan ko. Pero wala kaming kikidnapin. Kahit sino, ha? Hindi yung totoo. Tarantang sabi ni Star at nagpaalam kay Julius bago nagmamadaling tumalikod. Hila-hila pa rin ang lasing na si Janela. Ang sakit ng ulo ko. Ano bang ininom ko kagabi? Parang mawawasak na yata yung ulo ko sa sobrang sakit. Maktol ni Janela habang kaharap sa pagkainan si Star. Nakabusangot si Star habang nakatingin kay Janela. Mas masakit ang ulo ko kaysa sa ulo mo, gaga. Hindi mo ba alam kung anong klase ng kahihiyan ang pinagagagawa mo kagabi? Kung pwede lang iniwan na kita sa daan eh. Hindi mo alam kung gaano ko kagustong ilibing ang sarili ko dahil sa pinaggagawa mo. Sigaw ni Star. At nahilot ang sariling noo. Hindi pa kami nagbabati ng nobyo ko dahil sa'yo, ha? Kung di ka lang naglasing ng sobra, mapupuntahan ko sana siya eh. Masusuyo ko na sana. Dagdag ni Star at mas lalong bumusangot. Kumunot ang noo ni Janela sa narinig. Ba't naman ikaw ang susuyo sa kanya? May ginawa ka na naman. Tanong ni Janela habang papikit-pikit pa rin ang mga mata. Oo, kasalanan ko na naman. Alam mo naman kung gaano ako katanga minsan, di ba? Minsan na sa akin sinabi ng nobyo ko na ayaw niya nahukulong ako sa isang kwarto kasama ang ex-boyfriend ko. Sinunod ko naman. Pero minsan hindi ko na lang alam eh, pinaglalaroan ako ng mundo. Alam ko naman na walang katuturan ng pinagsisilosa ng nobyo ko. Dahil lang, siya lang naman talaga yung mahal ko eh. Pero ayaw ko siyang bigyan ng rason na pagdudahan ng sarili niya, no? Hanggat maaari, gusto kong kampante siya. Kaya syempre may kailangan din akong gawin para sa relasyon namin. Yun nga lang pumalpak. Nakita niya kami na ex-boyfriend ko sa isang restaurant. Akala niya nagkita kami kaya nagtampo. Pupuntahan ko sana kagabi kung di ka lang tumawag. Saad ni Star at umismid sa kaibigan. Kulang na lang, sabunutan niya si Janela. Sana iniwan mo na lang ako kung may importante ka naman palang gagawin. Paano kung mas lalong hindi ka pansinin ng boyfriend mo? Nakangusong sabi ni Janela. Umirap naman si Star. Huwag kang paawa, malaking respeto ng nobyo ko sa mga babae. Kaya kung iiwan kita doon at nalaman niya yon, paniguradong mag-aalala lang siya. Okay? Naintindihan mo ako? Saka mahal ako noon kahit nagtatampo siya. Susuyuin ko naman eh. Sisiguraduhin ko na hindi na mauulit pa yung nakita niya. Saka paano kita iiwanan, no? Halos lahat ng lalaki na nakasalamuha mo sa daan, inaaya mo ng kasal. May iba pang may nobya na at halos magwala dahil sa galit. Nakakainis ka. Ginawa ko yun? Sigurado ba si Star na ginawa ko ang mga bagay na yun? Hindi kaya namamaligno lang siya? Baka naman ibang tao ang kasama niya kagabi. Hindi makapaniwala ang tanong ni Janela sa kanyang isipan. At alam mo ba kung ano ang pinakamalalang ginawa mo, ha? Nang sampal ka ng gwapong lalaki, girl! Ano? Sinong gwapo? Hoy, Star, pinagloloko mo lang yata ako eh. Mukha ba ako nagloloko? Mukha ba kitang niloloko? Mukha ba ako nagjo-joke, ha? So sobrang lasing mo nang unyapit ka pa sa estrangherong tumulong sa atin sa daan kagabi. Sinampal mo pa ang muka? Ha? Ano bang pumasok sa kokote mo kagabi? At parang sinaniban ka ng mga espiritu? Kulang na lang magtawag ako ng pari para sa'yo. Napakurap-kurap si Janela. Pilit na inaalala niya ang bagay na ginawa kagabi. Una, ay ang sa bar, inaya nga ni Janela ng kasal ang mga nakakasalamuhan niya doon. Lalo na nung palabas na sila ng bar. Hanggang sa mainis si Janela dahil wala ni isang tumanggap sa alok niya. May number ka ba nung lalaki? Na-research mo ba sa internet? Curious na tanong ni Janela kay Star. Hindi niya maiwasang mautal dahil paano kung totoo nga? Di napahiya siya kung ganun. Meron. May binigay sa akin yung lalaking yun. At di ka maniniwala kung sinong sinampal mo. Janela? Tignan mo. Ha? Huwag mong sabihin na sobrang yaman ng taong sinampal ko. Napapalunok na tanong ni Janela at napailing-iling naman si Star bago iniharap kay Janela ang cellphone na nilabas niya. Nasa screen ang litrato ni Julius, ang tagapamahala ng J&J Company. Isang miyembro ng conglomerate lang naman ang sinampal mo. Hinakot na ata ng kumpanya niya ang lahat-lahat.
May TV and radio stations at cable company. Tapos may movie studio pa sila. Tapos, kinapitan mo lang kagabi na parang tambay lang siya sa kanto. Namutla ang buong mukha ni Janela sa mga sinabi ni Star. In-scroll pa ni Janela ang mga nabasa niyang articles at news tungkol kay Julius Samson. Walang nagbago sa mga nakita niya. Sa huli, puno ng kabiguang nagangat ng tingin si Janela kay Star. Saan kaya ako pwedeng magpalibing? May alam ka ba maganda sementeryo, beshi ko? Puno ng pagsisising tanong ni Janela kay Star na napabuntong hininga na lang sa isang tabi. Ewan ko sa'yo, gaga ka. Sa susunod kasi, mag-isip ka muna bago ka maglasing. Kaya ang daming kahihiyan ang nagagawa mo eh. Bakit mo naman kasi sinabi sa pamilya mo na sa taon na ito magpapakilala ka agad ng lalaki sa kanila? Eh hindi naman minamadali ang pagmamahal, Janela. Gusto ko kasi, tigilan na nila ako sa kakatanong kung may nobyo na ba ako. Nakakainis eh. Kahit hindi naman nila ipakita na pinag-uusapan nila ako, alam kong ginagawa nila. Kapag may gathering o reunion, ako agad ang tinatanong kung may asawa na ba ako, may nobyo, tapos kapag wala ako masagot, peke agad silang tatawa. Pero alam ko na pinag-uusapan nila akong lahat. Kaya mas lalong gusto ko magpakasal eh. Wala na akong pakialam sa pagmamahal na yan. Ang gusto ko, makasal ng tahimik. Nang sa ganun matahimik na rin ang angkan ko, di ba? Tura ni Janela at napatingin ulit sa cellphone na hawak niya. Bigla ay may article na napansin si Janela. Sa article na yon, naroon ang isang kilala niyang lalaki. Bigla pumasok sa isipan niya ang pinagsasasabi niya kagabi. Star! Tili ni Janela na ngayon ay sobrang lawak ng ngiti habang inaabot si Star. Ano ba? Huwag kang magulat. Bakit nga ba hindi ko napansin? Magiging bayaw ko pa ata ang conglomerate na to, Star. Saad ni Janela, sa nalilitong si Star. Ngumisi si Janela. Ngayon may plano na siya. Wala siyang pakialam pa sa mangyayari. Basta lang makapag-asawa siya. Bonus na lang ang pagkakaroon niya ng bayaw na tagapamahala ng J&J Company. Illegal tong gagawin mo, Janela. Mag-isip ka nga. Bakit kakikidnap ng tao para lang mapakasalan ka, ha? Ano ka ba? Ganito ang mga bagay-bagay ngayon sa mundo. Kung ayaw mo maghintay, syempre dapat handa kang gumawa ng ibang bagay. Saka, kilala naman ako ni Jude doon pa man. Hindi na siya lugi kung pakakasalan niya ako. Maganda naman ako, mayaman at matalino. Proud na sabi ni Janela na ikinasira na ekspresyon sa mukha ni Star. Hindi ako sigurado sa pinagsasabi mong matalino, Janela. Dahil kung totoong matalino ka, hindi mo gagawin ang bagay na to. Kapag nalaman ng otoridad ang bagay na to, makukulong ka na ilang taon. Kidnapping at threatening? Gosh! Isa tong malubhang pagkakasala sa batas, Janela. Basta gagawin ko. Ito na huling chance ko sa buhay, Star, no? Kapag kahit sa bagay na to nabigo ako, hindi ko na alam ang gagawin ko. Saka mahal mo naman ako, di ba? Kapag may nagtanong kung nasan ako, sabihin mo nasa Switzerland, nagpapahangin lang. Mapagbirong dagdag ni Janela. Ewan ko sa'yong gaga ka. Kapag ikaw nakulong, hindi kita dadalawin sa kulungan. Kainis. Sa bandang huli, hindi napigilan ni Star si Janela. Balak lang naman ni Janela na kidnapin si Jude Samson, ang kapatid ni Julius Samson. Kaya pala pamilyar kay Janela ang mukha ni Julius dahil pareho sila ng ibang features sa mukha ni Jude. Si Jude ang kanyang long-time crush mula high school. Sinabi na noon ni Janela na kung wala siyang mapapangasawa, ay kikidnapin niya si Jude at ngayon, mangyayari na ang kanyang maitim na balak. Siguraduhin niyo na may pagkain sa loob ng yate Saka huwag niyong ipagsasabi ang bagay na to. Kapag nalaman ko na nagsalita kayo tungkol sa bagay na to, maibabaon ang bangkay niyo sa sementeryo. Nagkakaintindihan ba tayo? Seryosong tanong ni Janela sa tatlong naglalakihang lalaki sa harap niya. Kinakabahan si Janela sa mga kaharap niya. Pero siya naman na magbabayad sa mga ito. Kaya paniguradong wala itong gagawing masama sa kanya. Masusunod, ma'am. Sagot ng nasa gitna na si Molo. Oh, ayan na. Tura ni Janela at inabot ng isang folder sa mga ito. May ballpen pa roon. Pagkatapos niya siyang kunin,
Ilagay niyo sa loob ng yate, takutin niyo, at papirmahin sa papel na ito. Pagkatapos, i-register niyo para bukas na bukas kasal na kami agad. Doon magtatapos ang trabaho niyong tatlo. Ibibigay ko rin agad ang pera sa inyong tatlo, ayos ba? Nagkakaintindihan ba tayo? Tanong ni Janela at lumawak naman ang ngiti ng tatlo. Ayos na ayos, ma'am. Ito lang naman ang lalaki na hukunin namin, di ba? Nakangiting inangat ni Molo ang litrato ni Jude at masayang nag-thumbs up lang si Janela. Kung ganon, umalis na kayong tatlo. Maghihintay ako sa inyo. Bibili muna ako ng gamit ko para sa ilang gabing pananatili namin na magiging asawa ko sa gitna ng dagat. Siguraduhin nyo lamang na ang lalaki niya na makukuha nyo, Tignan nyo ng maigi ang muka, okay? Tinapik pa ni Janela ang balikat ni Molo na desididong tumango. Naiintindihan namin, ma'am. Hindi kami papalpak sa gagawin namin to. Sisiguraduhin namin na masisiyahan kayo. Nang umalis ang tatlo, masaya pang kumaway si Janela sa mga ito hanggang sa dumating ang gabi kung saan nasa yate na si Janela. Nakuha na ni Molo si Jude. Nang makitang may pirma na ang papeles, saka lang din pinirmahan ito ni Janela, ni hindi na tinignan ang iba pang nakasulat. Pagkatapos, umalis din agad si Molo para sa papeles ng kasal na kailangang irehistro. Hello, honey bunch, cutie pie ko? Saad ni Janela na ngayon ay lasing na naman. Sinadya yun ni Janela dahil alam niyang malaking kahihiyan ang gagawin niya. Ako ang asawa mo. Alam mo ba na ginawa ko ang bagay na to kasi wala na akong choice? Humagik-gik si Janela. Ladies' choice sandwich bread. Lasing niyang dagdag habang nakatutok ang mga mata sa lalaking nakatali sa upuan. May takip din ito sa mata at sa dilim ng paligid hindi maklaro ni Janela ang buong mukha ni Jude. Brownout ba, ha? Let the earth breathe ba ito? Ba't ang dilim na naman? Nakasimangot na tanong ni Janela bago kumapaka pa sa dingding para mahanap ang switch ng ilaw. Aha! Huli ka! Ikaw ang taya! Saad ni Janela sabay tawa nang makapanya ang switch ng ilaw sa wakas. Wow! The earth is brightening. Kita mo to, asawa ko? May ilaw na tayo, hindi na tayo poor. Anunsyo ni Janela at nilingon si Jude. Napasimangot si Janela nang makitang may takip ang mga mata ni Jude. Lalo na ang pananahimik nito. Bakit naman ayaw magsalita, ha? Ako si Janela. Asawa mo ko, kausapin mo ako. Honey bunch cutie pie ko. Tura ni Janela at pagewang-gewang na nilapitan si Jude. Kumapit si Janela sa balikat ni Jude bago inilapit ang sariling ilong sa gilid ng leeg nito. Amazing! Ang bango ng asawa ko. Anong perfume mo ba, ha? Ang sarap mong amoyin. Nakangiting sabi ni Janela at lasing na inabot ang takip sa mata ni Jude para tanggalin yon. Magsalita ka na. Hindi naman ako nangangain ng tao Ginawa ko lang to kasi wala akong choice. Gusto ko ng asawa. Gusto ko ng pamilya. Gusto ko ng anak. Kaya kasal na tayo, ha? Ayaw mo nun? Maganda naman ako, Matalino. Alam mo ba? Valedictorian ako mula elementary hanggang high school. Tapos summa cum laude pa ako nung college. Kaya sino ka para hindihan ako? Ha? Huwag mo naman akong hindian. Litanya ni Janela at nang tuluyang matanggal ang takip sa mata ni Jude, napangiti siya ng malawak. Hi, Jude. Ako si Janela, ang asawa mo. Nabitin sa ere ang sasabihin ni Janela nang hindi mukha ni Jude ang bumungad sa kanya. Tila lahat ng kalasingan sa ibabaw ng ulo ni Janela ay bumaba. Dahilan para mahimasmasan siya ng biglaan. Hindi ikaw si Jude? Nanlalaki ang mga matang bulong ni Janela habang nakatitig sa seryosong muka ni Julius Samson. Hindi nga. Ako ang kapatid ni Jude. Si Julius. Naalala mo pa ba ako, Miss Castro?
Tanong ni Julius na sinamahan pa ng isang nakakakilabot na ngiti. Kinilabutan naman si Janela. Dahil masyadong kalmado ang ngiti ni Julius. Tila hindi na-kidnap at naikasal ng wala sa plano. No! No! No, no, no. Mali ito, mali. Hindi dapat ikaw ang kinuha nila eh. Ang papeles? Oh my God! Ang papeles! Sigaw ni Janela at mabilis na umalis. Sa harap ni Julius para tumakbo palabas ng deck. Molo! Walang giya kayo? Bumalik kayo! Ang sabi ko, tignan nyo na maayos yung mukha niya, di ba? Molo! Bumalik kayo! Sigaw ni Janela ng pagkalakas-lakas kahit alam niyang malabo na siyang marinig ng mga ito. Tanga! Tanga-tanga mo! Janela, tanga mo! Hindi ang mismong conglomerate ang gusto kong pakasalan. Kundi yung kapatid! Puno ng iritasyon at napasabunot pa si Janela sa kanyang sariling buhok. Sa huli, bumalik sa loob si Janela nang lamigin na siya. Halos hindi matignan ni Janela si Julius na hindi naman inaalis ang tingin sa kanya. Paniguradong narehistro na nila ang kasal nating dalawa, Mrs. Samson. Mapang-asar na tura ni Julius, dahilan para mag-angat si Janela ng masamang tingin sa asawa niya. Asawa ko? Visit? Ang sarap sanang pakinggan na sabihin kong si Jude ang nasa harap ko ngayon. Anong kahihiyan to? Janela Castro, tanga mo! Sa lahat ng maling gagawin mo sa buhay, bakit ito pa? Atungal ni Janela sa likod ng kanyang isipan. Bakit hindi ka man lang nanlaban? E di sana sumigaw ka. Sana, sinabi mo hindi ikaw si Jude. Galit na sigaw ni Janela. Hindi naman talaga ako si Jude. At alam ng tatlong yun ang bagay na yan. Kaya nga nila ako kinuha eh. Kasi hindi naman ako si Jude. Sagot ni Julius na nakapagpalito kay Janela. Nang mapagtanto ni Janela ang sinasabi ni Julius, napasinghap siya at naduro si Julius na ngayon ay tila wala lang na tumayo sa kinauupuan nito. Kanina lang, nakatali ito ng mahigpit. Tapos ngayon, napakawalan na ni Julius ng sarili niya mula sa pagkakatali ng walang tumulong sa kanya. Pinlano mo to? Pinlano mo to? Hindi makapaniwalang tanong ni Janela kay Julius na tumango at hindi man lang tinanggi ang sinabi niya. Di mo ako kilala, panigurado. Kasi, hindi naman ako kahit kailan na lumapit sa iyo hanggang sa nalasing ka nung isang araw. Yun ang kauna-unahang paglalapit nating dalawa. Kaya hindi ko napigilan sarili ko. Ilang taon ako nagpigil. Kaya ngayong hawak na kita, sa tingin mo bibitawan pa kita? Tingin ko hindi. Kalmado ang sabi ni Julius na nakapagpatayo sa balahibo ni Janela. Anong pinagsasabi mo? Hero ba to? Bilyonaryo ka, hindi ba? TV shows kayo. Ano to? Isa ba to sa mga pranks nyo? Kaya ba ako nandito ngayon? Ayos lang, kahit hindi ako makasal sa kahit na sino. Sabihin mo na biro lang lahat to. Naiilang na sabi ni Janela at tumawa bago lumingalingas sa paligid para maghanap ng nakatagong kamera. Gusto kita, Janela. I've been so obsessed with you ever since the first time I saw you. Diretsong pag-amin ni Julius, dahilan para malaglag ang panga ni Janela sa sobrang gulat. Anong kabaliwan to? Paano ako napunta sa sitwasyong to? Ba't ako pa? Tanong niya sa kanyang isip. Hindi siya makapaniwalang napatitig kay Julius. Patawad. Pero, hindi kita makipapakasal sa kapatid ko. Alam kong gagawin mong bagay na to, kaya inunahan na kita. Ang dahilan? Kaya nagtagumpay ka na gawin to? Dahil pinlano kong pakasalan ka, bago mo pa maisipang magpakasal sa kapatid ko. Bakit mo ginagawa to, ha? At paano mo nakayanan ng tatlong yun? Malalaki silang tao. Kahit sino kaya nilang patumbahin. Ano naman kung malalaki silang tao? Hindi lang naman ako basta-basta conglomerate, Mrs. Samson. Isa rin ako mafia boss. Kasali sa tagukong trabaho ang magpatumba ng ganun kalaking mga tao. Natawa si Janela at napatango-tango. Ang galing mo rin talaga magbiro, no?
Kaya siguro may TV shows ang kumpanya nyo. Dahil magaling ka. It's a prank, right? Pero nang manatiling seryoso ang mukha ni Julius, napakurap-kurap siya. Hindi ka nagbibiro? Lahat ng totoo? Hindi ako nagbibiro. Kaya kung susubukan mong tumakas sa akin, sisiguraduhin ko na wala kang matatakbuhan. Kahit saan hahanapin kita. Kinurot ni Janela ang sarili, pero nang maramdaman niya ang sakit, hindi siya nakaimik. Totoo nga lahat ng nangyayari. Kasal na siya, pero hindi sa long-time crush niya. Kung hindi sa kapatid nitong mayaman at isang mafia boss. Karma ko ba to? Karma ko ba to? Dahil ba naging masama ako sa buhay ko, kaya ngayon pinaparusahan ako? Kaya ba naikasal ako sa'yo ng biglaan? Dahil sobrang sama ko? Saad ni Janela habang nasa loob sila ng sasakyan ni Julius. Nasa likod sila habang tauhan naman ni Julius ang nagmamaneho. 3 linggo ring nanatili si Julius at Janela sa yate. At ngayon, kailangan na nilang umuwi. Binilhan pa ni Julius si Janela ng isang magarbong singsing. Sa sobrang laki ng bato sa gitna nun, naiisip na agad ni Janela ang perang makukuha niya kung sakali mang maisipan niyang isang laang ibinigay ng asawa. Wala ka na magagawa pa. Kasal na tayong dalawa at kailangan mo pakisamahan ako. Saka na kaya mo naman akong kasama habang nasa gitna tayo ng dagat, diba? Paniguradong kakayanin mo kung magsasama tayo sa loob ng isang bahay. Hindi naman ako mahirap mahalin. Kaya paniguradong madali lang sa iyo ang mangyayari. At mahal na kita. Kaya mas lalong hindi ka mahihirapan. Nakangising sabi ni Julius na ikinanguso ni Janela. Paano mo ba ako nagustuhan, ha? Hindi pa kita nakikita kahit kailan. Si Jude lang ang kilala kong Samson simula high school. Kaya malabo na nasa paligid lang kita noon. Alam ko sasabihin mo yan. Sagot ni Julius at may inabot sa bag nito. Isa yung makapal na reading glasses na walang sali-salitang sinuot ni Julius. Wala akong brace at wala na rin akong tagyawat sa mukha pero isipin mo na lang na meron ako nun habang suot to. Tapos ang buhok ko, yung buhok na sikat nun. Tipong parang dinilaan ng baka. Ginawa naman ni Janela ang utos si Julius at napasinghap. Napasapu pa si Janela sa dibdib habang nanlalaki ang mga mata. Kaya natawa si Julius sa reaksyon ni Janela. Ang lalaki sa ilalim na acacia tree? Yung palaging binubuli ng mga seniors? Isa kang Samson? Hindi makapaniwalang tanong ni Janela. Ang laki ng pinagbago ko, di ba? Tanong ni Julius. Ngayon, ay sobrang ganda na sa mga mata ni Janela ang ngiting binibigay nito. Bakit hindi mo sinabi sa akin na ikaw yun? Paniguradong makikilala naman kita eh. Paano hindi? Ikaw ang tumulong sa akin nung nasa school, di ba? Nung nagkaroon ako ng buwanang dalaw. Kung hindi dahil sa'yo, paniguradong inasar-asar na ako ng lahat. Nahihiyang sabi ni Janela. Pakakasalan mo ba ako kung sinabi kong ako ang lalaking yon? Paniguradong mas lalo kang aatras. Tudyo ni Julius na ikinasimangot ni Janela. Wala naman akong paki sa pagmumukha ng isang tao eh. Ngunit noong pinapili ka kung sino gusto mo, sa amin dalawa ng kapatid ko pinili mo siya. Ako ang palaging naroon sa tabi mo. At di ka naman napapansin ni Jude, pero siya palagi ang pinipili mo. Sapat na rason na ba yun? Hindi agad nakaimik si Janela sa naging tanong ni Julius. Sorry, hindi ko sinasadyang sabihin yon. Hindi ko ginigiit ang pagtulong ko sa'yo. Para piliin mo ako. Mahinang sabi ni Julius pagkatapos ay ngumiti ito kay Janela. Sadyang kahit nagbago na ang panlabas kong anyo, hindi pa rin nagbabago yung panliliit na naramdaman ko para sa sarili ko. Pakiramdam ko ako pa rin yung Julius Samson na palaging binubuli noon. Hindi ko matago ang totoong rason kung bakit napasok ako sa madilim kong mundo. Na kaya ako naging mafia boss ay para umapak ng mga taong nang apak sa akin nun. At para makuha kita at maangkin ka bilang akin. Sobra ako na humaling sa'yo. Yun ang pumupuno sa sistema ko.
Na minsan kahit sarili kong kapatid pinagsisilosan ko. Minsan naiisip ko kung anong pakiramdam na maging si Jude. Siguro kapag nangyari yan, pipiliin mo rin ako. Napalunok si Janela dahil doon. Ngayon lang nakapag-usap si Julius at Janela ng ganito kalalim. Ilang taon din silang hindi nagkita pagkatapos ng insidenteng yon. At ngayon kasal na sila. Agad na pasigaw si Janela nang may pumutok mula sa labas. Tinamaan ng bintana ng kotse. Ano nangyayari? Julius! Sigaw ni Janela at hinila ang kamay ng asawa na ngayon ay may inabot na sa bag nito. Yumuko ka. Suotin mo ang seatbelt mo at kahit anong mangyari, huwag mong itataas ang ulo mo. Bulletproof ang kotse, kaya hindi mo kailangang mag-alala. Pero huwag ka pa rin basta-basta magpapakita. Julius? Julius, ano gagawin mo? Baka mapahama ka. Takot na tura ni Janela na makita ang hawak na baril ni Julius. Huwag ka mag-alala. Hindi kita pababayaan. Wala pa tayong honeymoon, kaya hindi ko hahayaang mabiyuda ka agad. Seryosong sabi ni Julius, kahit baka sa mga mata nito na nagbibiro lang ito. Sa huli, ay sinunod ni Janela ang utos ni Julius na magsuot ng seatbelt. Yumuko din siya para hindi siya makita ng mga humahabol sa kanila. Magiging ganito ba palagi ang buhay ko dahil na nagpakasal ako sa'yo? Palagi ba may maghabol sa atin kada gusto ko lumabas? Hindi ba tayo matatahimik o makakapunta man lang na ibang bansa na walang bumabadal sa atin? Maktol ni Janela habang tinatakpan ng kanyang tenga. Posible. Pero sisiguraduhin kong walang mangyayari sa iyong masama. Kapag ako ang pinili mo, magiging masaya ka pa din. Kahit pinapaulan na tayo ng mga bala. Oh gosh! Ang galing mong bumanat, grabe! Buisit ka, Julius! Nasa gitna na tayo ng kamatayan, nakuha mo pang sabihin sa akin yan? Reklamo ni Janela, dahilan para maputol ang ibang sasabihin ni Julius. Humalakhak naman ito at inabot ang pisngi ni Janela at hinaplos yun. Hindi ka magsisising ako ang pinakasalan mo, Mrs. Samson? Malambing na sabi ni Julius at sa gitna ng pagpapaulan sa kanila ng mga bala, tila natahimik ang buong paligid. Kasabay ng pagyuko ni Julius para sakupin ng halik ang naghihintay ng mga labi ni Janela. Nahuli niyo ba ang taong humabol at nagpaulan ng bala sa amin ng asawa ko? Tanong ni Julius sa tauhan niyang si Molo. Si Molo na siyang niloko si Janela. Tauhan nito ni Julius na inutusan nito para makuha si Janela nang hindi nalalaman ng babae. Oo, boss. 3 silang lahat. 2 nagpaulan sa inyo ng bala at ang isa, lula na isang malaking truck. Binala kayong banggain kundi lang namin napigilan. Pagsisiwalat ni Molo ng katotohanan at inilahad kay Julius ang pinto ng kwarto kung saan naroon ang 3. Pagkapasok ni Julius, ay bumungad sa kanya ang 3 lalaki na ngayon ay nakatali sa isang upuan. Hindi normal na upuan dahil may matutulis na bagay na nakatusok sa mga ito. Julius Samson. Kalmado, ngunit puno ng galit na tawag sa kanya ng lalaking nasa gitna na ang pangalan ay Hans. Ngumisi ito kay Julius. Pinadala ka ng amo mo galing Korea? Hindi ba't sabi ko naman sa inyo na huwag niyo akong hanapin dito? Alam niyo mapapahama kayo kapag hinabol niyo ako. Kaya bakit hindi man lang kayo nadala sa mga naging banta ko? Sadya bang gusto niyo mawala sa mundo kaya atat na atat kayong makulong sa teritoryo ko? Dagdag ni Julius sa sarkastikong boses. Hindi pa tapos ang laban niyo ni Boss Julius. Ipinatumba mo ang organisasyon namin sa Korea. Kaya gagawin namin lahat para maibalik sa iyo ang ginawa mo sa amin. Galit na sigaw ni Hans kay Julius. Umismid naman si Julius sa kanila. Nandamay kayo ng mga babae at matanda. Pati mga bata pinatos nyo. At sa tingin nyo, may karapatan kayo mabuhay sa mundo? Nakakatawa kayo. Mas nakakatawa ka. Ang ipokrito mo rin. Isa ka rin namang mafia boss, di ba? Pero hinahabol mo kami dahil lang nandamay kami ng mga inosenteng tao. Kailan ba tayo nagkaroon ng pake sa mga taong naninirahan sa mundo? Ang kailangan lang natin, kapangyarihan at yaman, Julius.
Ang mga taong nandito sa mundo, parte lamang ng pag-angat natin. Putol ni Hans kay Julius. Kaya umigting ang panga ni Julius sa galit. Magkaiba tayo ng paninindigan sa mundo, Hans. Kung ang organisasyon nyo at ang mafia family nyo nais lamang ng kapangyarihan, ibahin mo kami. Ang pamilya ko nais ng proteksyon, ng kapayapaan at kaligtasan para sa bawat miyembro, hindi sa buong mundo. Pero sa miyembro ng pamilya, hindi kami kailanman gumalaw ng mga inosenteng tao na walang kinalaman sa kaguluhan ng mundo meron kami. Pero anong ginawa mo? Anong ginawa nyo? Nasa sasakyan ko ang asawa ko kanina. Ang inosenteng asawa ko. Anong gagawin ko kapag nawala siya sa buhay ko, ha? Hindi ko kaya yun, Hans. Nanindig ang balahibo sa batok ni Hans nang makita niyang pagngisi ni Julius. Asawa siya ng isang mafia boss, kaya nararapat lang na mawala siya. Sa paraang yun, makakaramdam ka ng sakit, Julius Samson. Sa paraang yun, makakaganti rin kami sa'yo. Pagtatapang-tapangan ni Hans, pumuno sa bawat sulok ng kwarto ang halakhak ni Julius. At yun ang bagay na siyang magiging malaki mong pagkakamali. Kapag nangyari yun, Hans, sisiguraduhin ko na kahit saan magtago lahat ng huling miyembro ng organisasyon nyo, hahanapin ko. Sisiguraduhin ko na lahat sila'y gagapang sa dugo, na lahat sila'y magmamakaawa, na lahat sila'y magdadasal, na lahat sila'y magtitiis sa sakit na ipapalasap ko sa kanila. Ipaparamdam ko sa kanila kung gaano kasakit mawalan ng asawa. Naiintindihan mo ba ako, Hans? At alam mo ba kung anong pinakapaborito kong paniniwala ng mga mafia? Yun ay ang paniniwala nila na isang biyaya ang madali ang pagkasawi ng buhay. Alam mo ba kung ano ibig sabihin nun, Hans? Ibig sabihin kailangan ko kayong pahirapan. Dadahan-dahanin ko kayo hanggang nasa bingit na kayo ng bangin pero hindi pa rin kayo makatalon kasi may nakatali sa katawan nyo. Ngayon lamang napagtanto ni Hans na maling tao ang kinalaban nila. Hindi lang basta-bastang demonyo si Julius. Para bang ito ang namumuno sa lahat ng kasamaan na meron ng impyerno. Julius. Takot at bahagyang nauutal na tawag ni Hans. Alam mo ba kung anong tawag sa bagay na to? Turo ni Julius sa inuupuan ni Hans. Napatitig si Hans sa matulis na bagay sa harap niya at napalunok. Ang tawag dyan, Spear of Atonement. Sikat yan sa Russia. At maganda. Kaya sinubukan kong kumuha ng para sa akin. Naisip ko kasi na bagay ang ganyang pagpaparusa sa mga taong katulad nyo. Pero hindi para bigyan kayo ng tsansa na magsisi sa mga ginawa nyo. Ang gusto ko lang talaga magdusa kayo. Julius, pakawalan mo kami. Babalik kami ng Korea at hindi naman gugulo pa kahit kailan. Pakawalan mo lang kami. Asik ni Hans at nagpumiglas pero sa higpit ng pagkakatali sa kanya wala siyang kawala. Ang maliit na spear na nakatutok sa'yo, babaon sa katawan mo. Dahan-dahan buong araw, babaon yan hanggang sa tuluyan kayo makaramdam ng gaan sa buong yung katawan. Pero ang sakit, mananatili. So sobrang sakit mapapadasal ka na lang na sana hindi ka nagpunta rito sa Pilipinas, na sana hindi mo kami pinaulan na ng bala, na sana hindi mo kami kinanti. Patawad, Julius. Parang awa mo na. Pakawalan mo kami. Paulit-ulit na sigaw ni Hans. At pati ang mga taong kasama niya nagwawala na rin. Pero ngumisi lang si Julius. Ni hindi nakaramdam ng awa para sa mga ito. Sa susunod, isipin niyo ng mabuti ang mga bagay na ginagawa niyo. Kung nakakatulong ba ang mga yon para humaba ang buhay niyo. O iyon ba magiging dahilan kung ba't kayo magpapahinga ng maaga? Nang aasar na sabi ni Julius bago may pinindot sa kinauupuan ni Hans. Nagsimulang gumalaw ang spear at tulad ng sinabi ni Julius ay dahan-dahan yung bumaon sa katawan ni Hans. Humalakhak si Julius at tinutusan ng mga tauhan niya na ganoon din ang gawin sa dalawa pang kasama ni Hans. Napuno ng sigawan at hiyawan ng buong kwarto habang walang emosyon lang na nakatitig sa kanila si Julius Samson. Saan ka nanggaling? Ano to? Dugo?
Kinakabahang tanong ni Janela sa kanyang asawa habang hawak ang damit nito. Hindi ko yan dugo, huwag ka mag-alala. Kalmadong sagot ni Julius. Pero agaran din na pangiwi si Julius at napatalon nang hampasin siya sa balikat ni Janela. Ano? Bakal ba yung kamay mo? Bakit ang sakit mo manghampas? Sigaw ni Julius habang nanlalaki ang mga mata sa gulat. Umismid si Janela. Nasaktan ka sa hampas ko. Pero wala kang takot sumuong sa mga kalaban mo. Talaga lang ha, Mr. Samson? Baka gusto mong makipaghiwalay sa akin ngayong araw na to. Sigaw ni Janela na ikinakurap-kurap ni Julius. Wala namang ganyanan. Paano mo na lamang sumuong ako sa kalaban? Sunundan mo ako, ano? Umirap si Janela at akmang hahampasan ulit si Julius nang umiwas ito. Sabi mo, hindi sa'yo ang dugo na nasa damit mo. Isa kang mafia boss. Madali sa'yo magpatumba ng mga tao. Kaya paano hindi mo naisip na malalaman ko ang ginagawa mo? Hindi kita kailangan sundan para sa bagay na to, Julius. Umuwi ka lang na amoy tila pabrika, malalaman ko agad kung saan ka nang galing. Mabilis namang inamoy-amoy ni Julius ang kanyang sarili. Amoy pabrika nga. May binili kasing pabrika si Julius at doon niya nilagay ang mga taong gusto niyang pahirapan. Wow! Ang galing mo naman, asawa ko. Paniguradong hindi ako makakapagloko sa iyo nito. Sinamaan ni Janela ng tingin si Julius. Hindi pa nga tayo opisyal at nagsisimula bilang mag-asawa, naisip mo na agad mga liwa? Dahil lang gumwapo ka na, ganyan ka na? Galit na sigaw ni Janela at ngayon hindi na nakaiwas si Julius nang hampasin siya ni Janela. Napangiwi naman ang lalaki. Hindi na napigilan pa ni Julius ang babae kaya tumalikod na ito. Kanina pa ganyan si Ma'am Janela, Sir Julius. Nag-alala kasi ng sobra. Simula nang dumating kami dito. Panay ang tanong niya sa akin kung kailan ka uuwi o kung may bala ka daw bang umuwi ngayong gabi. Kung di mo lang sinabihan na wag umalis ng bahay para sa kaligtasan niya, paniguradong matagal na siyang nasa daan at hinahanap ka. Hindi nga namin mapigilan eh. Sir Julius, baka naman pwedeng magsabi ka na sa susunod. Kasi pinaglutuan ka pa niyan eh. Habang hinihintay ka, halos mapatalon pa yan kanina sa kinauupuan niya nang marinig ang boses mo tapos tumakbo pa para masalubong ka. Saad ng tauhan ni Julius na iniwan niya para bantayan si Janela. Umalis ang tauhan ni Julius at naiwan siyang mag-isa. Napalunok siya. Dapat hindi siya matuwa. Pero natutuwa talaga siya na marinig niyang hinihintay siya ng kanyang asawa. Eto na naman ako. Nauulol sa nag-iisang Janela Castro. Paanong hindi? Hinintay ko ang araw na to. Akala ko, aalis siya kapag nawala ako sa bahay. Natatakas siya at tatawagan na lang ako para makipaghiwalay pero naghintay siya. Hinintay niya ako. Bulong ni Julius sa kanyang sarili. Umakyat si Julius sa kwarto ni Janela at nakita ang asawa na nakatalokbong ng kumot. Nakatalikod ito at nang sinilip ni Julius, nakapikit ang mga mata ni Janela at halatang nagtutulog-tulugan lang. Kumain ka na ba? Narinig ko nagluto ka ng pagkain para sa akin. Hindi ka ba kakain kasabay ako? Tanong ni Julius pero hindi man lang gumalaw si Janela. Sige, tatawagin ko na lang ibang maid at gwardya. Paniguradong hindi pa sila kumakain kaya sila na lang sasama sa akin kumain. Maraming salamat sa pagkain, asawa ko. Tura ni Julius at hinagka ng gilid ng ulo ni Janela bago tumalikod. Hindi pa man nakakalayo si Julius, hinila na siya ni Janela na nakasimangot pa rin. Tapos na silang kumain. Pinakain ko na sila kanina. Para sa'yo talaga yung pagkain niluto ko dun eh. Hinintay mo raw ako. Hindi ka pa kumakain, di ba? Kumain na tayo at matutulog na tayo pagkatapos. Alam ko pagod ka ngayong araw, pero hindi kita hahayaang matulog na hindi kumakain ng hapunan. Paano kapag nagkasakit ka, Anong gagawin ko? Okay. Sige. Pero may tanong ako sa'yo, Janela. Gusto mo bang tawagin kitang asawa ko? Mapang-asar na tanong ni Julius, kaya naman
Nawala ang ngiti ni Janela sa mukha niya. Ewan ko sa'yo, bahala ka dyan. Napahalakak naman si Julius at hinuli ang pisngi ni Janela. Hinaplos yun ni Julius at pagkatapos, inilagay ni Julius ang ilang hibla ng buhok ni Janela sa likod ng tenga nito. Ang ganda-ganda mo. Ang ganda-ganda na nakasimangot kong asawa. Gusto mo bang buhatin kita pababa? Biro pa ni Julius nang hindi magsalita si Janela. Mabigat ako, baka mahirapan ka. Sagot ni Janela dahilan para matigilan si Julius. Magsalita ka nga. Natigilan ka naman dyan. Parang lampas 100 ang timbang ko Hindi naman no. Mabigat lang ako. Kaya ko naman maglakad Tsaka ang lapit-lapit lang. Bakit mo pa ako bubuhatin? Namumula ang pisngi na saad ni Janela. Binitawan ni Janela ang damit ni Julius na kanina pa niya hawak bago nagmamadaling tumalikod para umalis. Nang biglaan siyang napatili pagkatapos siyang buhatin ni Julius na tila isang prinsesa. Ano ba? Ibaba mo nga ako? Baka mamaya may makakita pa sa atin sa babae, nakakahiya. Sigaw ni Janela kay Julius at hinampas ito. Battered husband na ba ako nito? Parang kanina mo pa ako hinahampas Wisit ka! Ba't mo ba ako pinakasalan Pwede naman ako magpakasal sana sa kapatid mo Kaya ba't mo ako pinakasalan? Kung lalaitin mo lang din ako, sana hindi mo na ako pinakasalan. Kaya kong maghanap ng lalaking kaya kong tagapin sa kung sino ako. Sigaw ni Janela at nahihiyang ibinaon ang kanyang muka sa leeg ni Julius. Sa labis na inis ni Janela, kinagat niya ang leeg ni Julius na tumawa lang naman dahil sa kanyang ginawa. Mahal kita. Sapat na bang rason yun para pakasalan kita? Sa sobrang pagmamahal ko sa'yo, binaligtad ko ang plano mo. Kung magpapakasal ka lang naman, bakit hindi na lang sa akin, di ba? Nandito naman ako. Kaya bakit mo hinahanap ang kapatid ko? Pwede naman ako maging asawa mo. Magulo lang ang buhay ko, pero kayang-kaya kitang protektahan. Kahit sino hindi makakapanakit sa'yo. Mayaman din ako, matalino at alam mo ba? Naisa akong valedictorian simula elementary hanggang high school. Magna cum laude din ako nung college, hindi ka nalugi sa akin. Gaya-gaya ka. Gumawa ka nga ng sarili mong linya. Ngumisi si Julius. Mahal kita, Janela Castro, Samson. Kaya pwede bang pakasalan kita ulit? Hindi lang sa papel, kundi sa harap mismo ng altar. Sisiguraduhin ko na maghihintay ako sa iyo sa harap. Hindi na basta-bastang kidnap lang. Gusto ko ng pagpayag mo mismo. Basta, ingrande dapat ang kasal Dapat may media para may pamukha ko sa lahat na hindi ako single. Tila batang sagot ni Janela. Masusunod, mahal ko. Sagot ni Julius at hinagka ng gilid ng ulo ni Janela. Congratulations, Ate Janela! Naiiyak na bati ni Jade sa kapatid. Pagkatapos ay niyakap ni Jade si Janela at hinalikan nito sa pisngi. Sorry, ate. Hindi ko sinasadyang masaktan ka ng mga salita ko. Alam ko pong isa ka sa mga nag-alaga sa akin simula sanggol pa lang ako. Sorry po kung nabastos kita. Sorry ate, sana mapatawad mo ako, hindi ko na po uulitin. Tuluyan nang umiyak si Jade. Pagkatapos ng mga sinabi nito sa kanya. Shh! Ayos lang. Ano ka ba? Patawarin mo rin si ate, okay? Sorry kung masyadong masakit ang mga salitang binitiwan ko sa nung kasal mo. Mahal na mahal kita, Jade. Naiintindihan mo ba? Nag-iiyakan na naman kayo? Naiintindihan ko naman na buntis si Jade, kaya ganyan. Pero ikaw, Janela? Ang laki ng pinagbago mo. Hindi ko aakalain na mahahanap mo na nga ang lalaki para sa'yo ngayong taon na to. I did not expect that. Congratulations. Hindi ka na uuwing lasing at magrereklamo. Kagaya ng lagi mong ginagawa. Biro ni Jenny sa kanya at niyakap si Janela. Ano ba ate, wag mo nga ipagkalat. Baka marinig ka ng mga chismosa sa paligid, no? Asik ni Janela at sumimangot na ikinatawa ng kanyang dalawang kapatid. Ang gwapo ng asawa mo. Saan mo pa napulot yan, ate? Kinidnap ko yan. Sagot ni Janela at hinampas naman siya ni Jade. Huwag ka nga magbiro ng ganyan, ate. Seryoso ako.
Kinidnap ko yan. Actually, ang kapatid niya gusto kong kidnapin. Pero siya nakuha ko. Galing, no? Nakangiting tanong ni Janela dahilan para malaglag ang panga ni Jade. Yan pala ang rason kaya gusto ako ni Kuya Julius na pumunta ng New York. Kung alam ko lang, sana hindi ko sinunod. Singit ng isang baritonong boses. Nang lingunin niyo ni Janela, bumungad sa kanya si Jude na siyang long-time crush niya. Wow, ang gwapo mo pa rin hanggang ngayon. Puri ni Janela at kumislap ang mga mata habang nakatitig kay Jude. Pero masaya ako at kontento na ako sa kapatid mo. Ayos na rin na ginawa niya yon. Mas lalo ko lang din napagtanto na mas gusto ko si Julius kaysa sayo. Kahit hindi ko alam nun na magkapatid kayong dalawa. Hindi ko lang masabi-sabi nun kasi syempre mas matanda siya sa akin at madalas siyang ibuli ng mga seniors. Natatakot lang ako na baka mas lalo siyang pag-initan. Iyan panigurado ang rason kaya hindi mo siya pinili nung pinapapili ka, hindi ba? Narinig ko ang mga seniors. They had a bet. Kung pipiliin ko si Julius kaysa sayo, pagtutulungan nila ang lalaking yun. Pagtatawanan at ipapahiya para matauhan daw at hindi sumama sa akin. Kaya pinili kita. Ginawa ko yun para protektahan ang kapatid mo. Crush pa rin naman kita pero mahal ko ang kapatid mo. Sagot ni Janela ng derechahan. Narinig mo? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Mas gusto ka niya noon kaysa sa akin. Nakangising tura ni Jude kay Julius na nasa likod ni Janela. Bago pa malingon ni Janela ang asawa, niyakap na siya nito. Ano naman ngayon? Pinagsisilosan pa rin kita, kaya lumayas ka sa harap ng asawa ko. Hindi ka namin kailangan. Ba't di ka nalang bumalik sa New York? Paniguradong mas magiging payapa ang buhay mo ron kaysa dito. Seloso? Kung di lang ako umalis, ako sana ang asawa ni Janela ngayon. Di mo sure. Baka magising ka na lang na nakatali na habang nasa loob ng kabaong kapag kinalaban mo ko. Putol ni Julius kay Jude na napakurap-kurap ng mata. Bakit mo minahal ang lalaking to? Masyadong isip bata? Nananakit pa. Baling ni Jude kay Janela na nagpipigil ng tawa sa away ng magkapatid. Sumbongero. Ano? Abangan kita sa labas ng gate? Ang mature kuya. Nakangiwing sabi ni Jude. Pwisit ka, Janela. Ang sabi mo, kapatid ang kikidnapin mo. Ba't napunta ka dun sa kuya? Nanlaki ang mga matang tanong ni Star habang kaharap ang kaibigan. Naisip ko na, mas maganda pala kung ang mismong tagapamahala ang pakasalan ko. Ayaw mo nun? Marami na akong pera lalo. Bonus na lang, nagwapo ang asawa ko. Magaling pa. Pagbibiro ni Janela, kaya napasinghap si Star. Ikaw pa rin ba yan? Hindi ba nabagok ang ulo mo nung minsan kayong nasa yate? Baka gumewang yung yate dahil sa alon. At nasapok yung ulo mo sa dingding. Janela, gusto mo ba magpatingin? Marami akong kakilala na magagaling na doktor. Gaga ka? Maging masaya ka na lang para sa akin, no? Kasal na ako at hindi na ako single. Magkahawa kami ang dalawang magkaibigan at tumatalon-talon sa sobrang kasiyahan. Congratulations, girl! Ang saya-saya ko para sa'yo. Sabi ko naman hindi minamadali ang pagmamahal. Kita mo? Para ka lang pala sa kapatid nung lalaking nagugustuhan mo nun? I know, right? Kung alam ko lang, sana naghintay ako. Pero wala akong pinagsisisihan na kahit ano. Dahil kung hindi ako gumalaw ngayong taon, paniguradong aabot pa ng 10 taon bago gumalaw ang asawa ko. Di hindi kami magkakaroon ng baby. Tili ni Janela, dahilan para matigilan si Star. Bahagyang napaawang ang bibig nito at bumaba ang tingin sa manipis na tiyan ni Janela. 1 buwan na ang naging durasyon ng pagpeprepara ng kasal nila. Kaya nagkaroon sila ng oras para ituloy ang naudlot na honeymoon. Magiging ninang na ako? Magiging ninang na ako? Talaga ba, Janela? Mangiyak-ngiyak na saad ni Star at yan din siguro ang dahilan kung bakit napaka-emosyonal ni Janela habang kausap ang bunso niyang kapatid kanina. Magiging mommy na ako! Magiging mommy na ako! Sigaw ni Janela na narinig ng lahat. Nagsinghapan sa gulat ang pamilya ni Janela, pero sa huli, napuno ng sigawan at hiyawan at pagbati ang paligid.
Habang si Julius, kontento lang na nakatingin kay Janela na nakangiti habang nasa malayo. Tumili ang 4 na taong gulang na anak na babae ni Janela at Julius nang habulin nito ng pinsan na si Divine. Si Divine, ang anak ng kapatid ni Janela na si Jade. No! No habol! No! Sigaw ni Josen habang natatawa. Roar, Josen! Roar! Pananakot ni Divine sa pinsan na mas lalong humalakhak. Kids, wag nang tumakbo. Halina muna kayo at kakain na. Magbihis na rin ng damit, dali na baka puno na kayo ng pawis. Saad ni Janela dahilan para mapahinto ang mga bata sa paghahabulan. Josen, Divine! Lumapit na kayo, kakain na. Sige kayo, kapag di kayo lumapit, uubusin namin ang pagkain. Sabi ni Jenny, dahilan para magtinginan ang dalawang magpinsan. Sabay na nagtakbuhan si Divine at Josen papunta sa mesa na sinalubong ng mga ama nito. Pawis na pawis ka. Anong sabi ni Daddy sa'yo bago tayo nagpunta dito? Tanong ni Julius sa anak na si Josen. No talk po. Pero ang saya, Daddy, fun. Super fun. Fun? Tignan mo nga ang mami mo at sabihin mo sa kanya yan. Napakurap-kurap si Josen at nilingon si Janela na ngayon ay nakataas na ang kilay. Mabilis na nag-iwas ng tingin si Josen sa ina. Ayos lang mag-fun, baby, pero dapat di sobra. Kasi paano kapag nagkasakit ka, hindi ba? Masasaktan si mommy at daddy kapag nagkasakit ang baby namin. Sorry, daddy. Sorry, mommy. Bulong na saad ni Josen. Lumapit si Janela sa anak at niyakap ito. Ayos lang. Pero makinig ka sa amin ng daddy mo, ha? Hindi naman kami galit sa'yo. Pero gusto lang namin na palagi kang ligtas at healthy. Kaya kung pwede lang, gusto namin ng daddy mo na sumunod ka sa payo namin. At kung may magawa man kaming mali, sabihan mo rin kami ng daddy. Handa kami makinig ni daddy sa'yo. Okay? Love, tulungan mo muna si Ate Jenny. Bihisan ko lang saglit si Josen at pinagpapawisan. Baka ubuhin mamayang gabi. Sure. Tawagin mo ako kapag may kailangan ka, love? Tumango si Janela, kaya umalis na si Julius. Binihisa naman ni Janela si Josen bago pinaalalahanan ang anak sa mga galaw nito. Sakitin si Josen nung sanggol pa lang ito. Kaya grabe kung mag-ingat si Janela at Julius sa kanya. Pero nito mga nakaraang taon, naging masigla naman na ito na ipinagpasalamat ng mag-asawa sa poong may kapal. Love, kakain na. Tawag ni Julius kina Janela. Tara na, baby. Gutom ka na, di ba? Want ko chicken, mommy. Wings! Tura ni Josen, kaya natawa naman si Janela. Kakakain mo lang ng wings? Hay nako, magkakaroon ka na ng pakpak niyan. Nang makalapit si Janela at Josen sa mesa, ay pinaghila agad sila ni Julius ng upuan. Ipinagsandok din sila ni Julius ng pagkain. Kaya ko naman, love eh. Tura ni Janela sa asawa. Alam ko. Pero kaya ko rin naman gawin to para sa'yo kaya umupo ka na lang, okay? Ano pa bang gusto mo? Ano pang gusto na mahal ko? Tanong ni Julius dahilan para mula ang pisngi ni Janela. I love you, Julius. Hindi inaasahan ni Julius ang sasabihin ng asawa. Ano ba yan? Bumabanat ka na naman. Sige na nga. I love you more. Mahal ko. Mahal na mahal kita. Pero dahan-dahan lang. At baka atakihin ako sa puso at maging biyuda ka nang wala sa oras. Saad ni Julius, dahil sa mga banat ng kanyang asawa, humalakhak naman ang lahat ng nasa mesa na nakarinig ng pag-uusap ng dalawa. Napangiti na lamang si Janela at ipinagpapasalamat na maling tao ang nakuha niya. O mas tamang sabihin na, nagpapasalamat siya dahil nahulog ang loob niya sa lalaking ito. At nahulog din ang loob ni Julius Samson sa nag-iisang si Janela Castro. The End. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Rendell Tagalog Love Stories,
Lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!